what we bring in life determines the direction of our life. Kung ano ang gusto mong paroonan, nagdidepende yan sa iyong dinadala sa kasalukuyan. Kaya ang tanong, ano ang dinadala mo ngayon? Lahat po tayo may dinadala. Amen? Depende lang kung yan ay mabuti o masama. All of us are bringing something. At sabi po nila, lahat tayo ay may daladalang bag. B-A-G. At ano po ang ibig sabihin ng bag? B-A-G. Depende po kung positibo o negatibo. Ano po ang positibo o mabuting bag? B, ibig sabihin blessing. A, achievement. G, goals. Pag yan ang dala mo, hindi ka mawawala, hindi ka magwawala. Amen? Pero bakit merong tao ang nawawala? Bakit meron tao ang nagwawala? Bakit meron tao ang napapariwara? Dahil maling bag yung kanilang dinadala. What is the negative or bad bag that some of us are bringing? B-A-G. B. Ano pong ibig sabihin ng negative bag? B. Blame. A. Anger. G. Guilt. Nakuha niyo po? B. Blame. May sinisisi kang tao. O baka sinisisi mo ang iyong sarili. A. Anger. May galit ka sa iba. O baka may galit ka sa iyong sarili. Pag may galit tayo, sabi po nila, para kang nagdadala ng mga bato sa iyong buhay. Kaya hindi niyo po ba napansin, pag galit na galit ka, yung pong inyong mga shoulders, napakatigas. Yung inyong mga damdamin, napakabigat. And what is G? Guilt. Meron kang pagsisisi. Meron kang hindi makalimutan na ginawa mong pagkakasala. Nahihiya ka sa Diyos. My dear friends, if you want to have a happy ending for your life, if you want to reach a good destination, then bring the good bag in your life. Bring God's blessing. Remember the good that you have started, the good that you have done, and remember your goals in life. Hindi po ba yan yung nakakamangha sa nabasa nating ebanghelyo sa kwento? Binigyan ng misyon ang mga alagad, ang mga disipulo, ang mga apostol ng Panginoon. Sabi niya, bring no money, bring no walking stick, bring no sandals, and greet no one along the way. Huwag kayong magdadala ng kahit ano. Pero kahit wala silang dala, merong habilin, may ibang pinapadala ang Panginoon. What are these things? First, blessing. The Lord blessed them. Sabi niya, kahit saan na pumunta kayo na bahay, bless that house, say peace to the people who live there. Now, dear friends, as followers of Jesus, we have also been blessed by His peace. Kaya huwag tayong mag-alala. Nag-aalala tayo pag nakakalimutan natin na tayo ay benendisyonan ng Panginoon. So remember, once again, we have been blessed by the peace of God. Nung muling nabuhay ang ating Panginoon, ano ang kanyang greeting? Peace be with you. Bawat nagsisimba tayo, paano uumpisa ng pari ang misa pagkatapos sa sign of the cross? Sinasabi niya, peace be with you. Paulit-ulit. That is the greeting. That is the blessing within the Mass. Hanggang matapos. Dahil ang kapayapaan ng Diyos ay yung pinakamaganda, pinakamasarap na pagpapala na binibigay sa atin. When you are worried, remember that you are blessed by the peace of God. Amen? But second, the Lord has given them something to achieve, that the kingdom of God is in their life. Pinapaalala ng Panginoon sa kanila na dinadala nila ang salita ng Diyos, ang kaharian ng Diyos. Proclaim, the kingdom of God is at hand. Nandyan na. That is the achievement of God. Jesus is reminding them to bring also the kingdom of God wherever they go and to preach the coming of the kingdom. Baka nakakalimutan din po natin yan.
pag tayo ay nag-aalala, pag tayo ay natatakot, pag tayo ay nalulungkot. Na ang kaharian ng Diyos ay nasa atin na. Palagi tayong nakatingin sa labas, pero nakakalimutan natin ano ang nasa loob na natin. Bakit hindi natin makita ang kaharian ng Diyos? This may be because we lack faith. Baka nagkukulang ang iyong pananampalataya. May mabuti ng ginawa ang Panginoon. Ang mundong ito, ang buhay mo, umihinga ka, binigyan ka ng pamilya. Kahit na gaano kahirap ang buhay, nakakaraos ka, binibigyan ka niya ng pagpapala. So God has achieved something for you. Remember that and do not be depressed. But thirdly, God gave them goals to achieve. Sabi niya, kahit na saan kayo pumunta, pagalingin niyo ang mga may sakit at ipahayag niyo ang salita ng Diyos. Di ba napakahirap po sa buhay pag wala kang ginagawa? Mas maganda na yung busy ka kaysa dun sa wala kang ginagawa. Pag wala kang ginagawa, parang nasisiraan ka ng ulo. Di po ba? So, when we are lost, remember, ask the question, why am I here in this earth? Pag naalala mo ang iyong layunin, kung bakit ka ba nabubuhay dito, magkakaroon ka muli ng lakas. Kaya nga yung mga iba, kahit na malayo sila sa kanilang mga pamilya, kahit na homesick sila, o yung mga iba, kahit na punong-puno ng utang, wala silang pera, kahit na yung mga iba nahihirapan dahil may sakit, pero bakit nagtitiis, lumalaban, nagigising araw-araw? It is because of a goal. Para saan sila nabubuhay? Pag nakalimutan mo na ang iyong panaginip o layunin, wala kang dahilan para tumayo sa iyong higaan. Di po ba? What keeps you going in this life is a goal, is a dream, is an objective. And we are reminded, my dear friends, that our goals in life does not end in this world. It continues until the afterlife. Huwag tayong maging mababaw. Kaya nga yung mga iba sa atin nalulungkot kasi kala hanggang dito na lang ang buhay. Hindi. Ano man yung mga problema na yan, iiwanan mo lang dito sa mundo. Ang mas mahalaga ay yung susunod na buhay. Hindi po ba? Kahit na punong-puno ka na paghihirap, ng problema, ng suliranin dito sa mundo, ang mabuting balita hanggang dito na lang sa mundo yan. Ang mahalaga ay makarating ka, makalampas ka, at mabuhay ka kasama ng Diyos. That is our goal. Heaven. And be strengthened by this dream. Alam niyo po, madaming mga sasakyan o truck na nagkakaroon ng aksidente sa daan. Bakit? Overweight. Sobrang bigat. Pag sobrang bigat ng sasakyan, ng truck, anong nangyayari? Nawawalan po ng brakes. Pangalawa, hindi makontrol ang sarili. Ito po ay tumataob. Tingnan niyo po, ang problema ng napakarami mong dinadala. Kailangan natin maisip, kahit nakakaunti ang iyong dala, basta't mahalaga yan at nakakatulong sa iyo, yan lang dapat ang iyong bitbitin sa iyong buhay. And what are these 3 important things? Don't forget about your bag, your blessing, your achievement, and your goal. Natatouch lang po ako kasi narinig ko yung kwento ng ibang scholars natin na tinutulungan dito po sa parokya. Binibigyan po natin sila ng 2,000 pesos para pamasahe. Pero yung mga iba, hindi po nila nagagamit pang pamasahe. Ginagamit po nila pang bayad ng boarding house nila. Dumadaan lang po sa palad nila yung binibigay natin na tulong. Pagkatanggap, ibabayad na doon sa boarding house. Paano pa po yung pagkain nila? Paano pa yung kanilang transportation? Pero nakakamangha, nakakaraos naman. Buwan-buwan, nakakapag-survive naman. Nahihiya po, hindi sinasabi sa akin, nalalaman ko lang yung sitwasyon nila sa ibang tao. Pero, oo nga naman, kung iisipin mo, paano posible yun? Na kahit nasa kakaunti, kakarampot na pera o resources, na pagkakasya kahit na paano. It is not because of what they have in their hands. It is because of what they have inside of them, in their hearts, in their spirit, in their mind. See the miracle that you can receive if you bring something good. If you bring your good
ka. Gusto mong makarating sa mabuti, gusto mong makauwi sa langit. Tapon mo yung bad bag mo. Remove your blame. Remove your anger. Remove sin. Ask for forgiveness from God. Ask for forgiveness from people that you have hurt. And do not forget your good bag today.